Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong. Grabe. Matindi po itong pag-uusapan natin at panunuorin natin ngayon dito sa Bisdak, Pilipinas. Ang tindi ho ng mga binibitawang salita ni Mayor Basti Duterte laban dito kay Bongbong Marcos sa Marcos admin. Na talagang makikita nyo po dito si Tatay Digong na sumanib po kay Mayor Basti Duterte. Kung namimiss ninyo si Tatay Digong, panoorin nyo po ang buong bidyong ito na tsak ay makikita nyo po si former President Rodrigo Roa Duterte sa katauhan ni Mayor Basti. Na ito ay naganap po, ngayon lang ho ito. Diyan sa Club Pilipino, ito ay launching po ng Reform Alliance for a Good Governance and Accountability Coalition. Ito ay coalition ng napakaraming partido, no? Mga political party. Nagsanib po ngayon, sumuporta sa PDP at iba't ibang mga movement ng mga Duterte diehard supporters. Mga grupo noon sa panahon ni Tatay Digong nabuhay muli. Kasama po yung grupo namin dyan ay Duterte. So may mga representative po kami na pumunta dyan at maraming salamat po sa inyo. Na-mention din po yan ni Mayor Basti Duterte kanina. So ngayon, ang ating lamang panoorin ay yung talumpati ng isang pangulo ng PDP laban na si Mayor Basti na nasa katauhan niya talaga si former President Rodrigo Roa Duterte. Sumabog Talagang durog na durog si Bungit dito. Kamalas ni Bungit. Tinarantado niya si Tatay Digong, may mga anak pang natira. Mga matatapang pa. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share at pa-subscribe. At pindutin niyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Nako, sit back, relax. Panoorin po natin ang isang napakagaling na leader na si Mayor Basti Duterte sa kanyang talumpati, banat, tapang, malasakit sa bayang ito. Hindi po niya dito pinakawalan si Bongbong at ayon nga ho sa kanya, isang ulo lang daw ang kailangan ng maraming Pilipino. Alam niyo na po kaninong ulo yan. Pakinggan po natin ang talumpati ni Mayor Basti Duterte. Hanggang dulo Huwag po ninyong huwag niyo pong escape. Panoorin niyo po, pagtsagaan niyo po para makita niyo po talaga si Rodrigo Roa Duterte sa katauhan ni Mayor Basti. Sige, upo lang kayo. Relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Sabi yung tapang baka nagtataka kayo, tumahimik ako Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, talo si Marcos sa Davao Bagsak talaga. Pahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming pinanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, Patay, 1 point agad. Alam nyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan.
yung nagsikap dyan para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di, bukas patay na kami kung takutin Correct. namin yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, Kawatan na. kawatan! Dali agad. 2 points. Kawatan talaga. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to gusto maging presidente. He will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. 3 points. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Parang ganun. Wala naman akong yung political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor, basta, lo ni buwang ako. May sense of humor din. Tindi rin. Digong na digong. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging Pero diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. 4 points. Kita niyo yung nasa UN siya, Tulo si Pon. yung sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. Sinabi na rin po yan ni Tatay Digong pag panay kasing hot ng pulburon, yung sipon, yung ilong mo daw, hindi mo maramdaman na may tumutulo na sipon. Pasintabi sa mga kumakain. Minsan po, katagalan yan, dugo na. Di ba kwininto rin yan ni Amy Marcos na dugo-dugo yung mga sipon nila ni Baki, no? Bungit, pati anak yata, dumudugo na rin. At atindi mo tingnan nyo po yung first part pa lang ng talumpati ni Mayor Basti. May sense of humor, matapang, bira agad. Yan po si Tatay Digong. Rodrigo Roa Duterte. Tuloy yun. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Nako. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito Budol. lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo.
Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na pod ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Kaya nga, nanahimik si Mayor Baste eh. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Nako. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Tama. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman lahat Dinadivert. namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Sa Ilocos, puro multo. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni 2025 Sipungab din. nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sa'yo nang kaupo eh. The Oo, most lahat corrupt. talaga. Oo, tama ka yan. 2023, 24, Bakit di 25. sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT? Yung panawagan ni Leandro Libiste. Hindi nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, Grabe, hindi prangkahan naman talaga talaga. perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo Kaya pa nga, gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano pa gusto mo sa buhay mo? Yan mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Si Ma'am Nene, bakali, Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi sa nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Ang tapos, itong gago na to, Nako, patay durog. mo eh. Kaso, Anli. Gusto ko man yan, pag inita nila ako. Para naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Rogin mo yan, Mayor Baste. Te! Duterte! Duterte! Naku, kamalas ni Bangag. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel Ang dami. groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Grabe, nakakakilabot. Tumayo balahibo ko. Talagang nakita mo si Digong dyan, 600 parallel groups. So yung iba hindi pa nabuhay dyan eh.
Kasama na po yan yung mga panahon ni Tatay Digong, panahon ni yung 2016 campaign period, tsaka yung 2022 campaign period. Sama na po ngayon. At ito na nga ho, siguro yung panahon na muling magkakaisa at united ang mga Duterte diehard supporters. Kahit anong parallel group ka, iisa pa rin ang ating sinisigaw dito, Duterte. Kamalas ni Bongbong Marcos, no, dahil si Tatay Digong may na-duplicate, hindi lang isa, kundi 2, 3 at magiging 4 pa. Tuloy po. Ang gusto ng eto ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Mhm. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina. May galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon kinuha ni Bongbong Marcos. Nandun na sana tayo. Mhm. Nandun na eh. Itutuloy na lang sana. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. To ha? Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? 2 lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Patay ka bangag. Ang galing ni Baste. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nasabi nun di ba? Na-addict daw yung kapatid niya ang... Patay lagi dali. na ba? Priso Jod. Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo. Andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Correct. Yung Ito mga, mahalaga. may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang May mga ugali yung mga DDS Diba? Oh. Kalimutan muna natin yon. Akala ko, prank ka talaga si Mayor Baste, no? Sabi ko nga, street na street yan eh. Totoo naman, marami naman talagang mayayabang ng mga DDS. Anak ng kagbuwang, oh. Oh, kalimutan daw. Ay, pagkaisa, united tayo. Ang tanawa, ang bugiro yung mga buwang. sa Digong sa na ngayon, digong, oh. kailangan organisado tayo. Correct. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Exactly. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Correct. Sama-sama. Anak ng amote, oh. Duterte! Duterte! Ganda ng mensahe. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman din maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Eh, yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to Mainstream media. the mainstream media. Kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated. And it is, now, it is very well manipulated by... No, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Mainstream. Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals
in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. Biktima So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots, we campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. Correct. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko? Anong ginawa nyo? Kayo Sako. gumawa sa sako. Mm. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Grabe itong si Baste. Digong na digong, no? Grabe, digong na digong. At tama naman ho, kasi yung mainstream media, talagang tinatakot yan, binubusalan yan ni Bongbong Marcos. Ang tanging lumalaban lang ngayon, Net 25 at saka ICI-9, hindi nagpabusal. Kaya ginigipit-gipit na biktima yung ICI-9 until now, yung prangkisa, ginigipit pa rin yung mga hinayupak. Ngayon, yung frequency, talagang pinapahirapan yung ICI-9. Tuloy natin, Mayor Basti, sako para sa pagbabago. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control of walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng Bansa. nations May in the oligarko. entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rudy Duterte lang. So, siguro naman, Yun ang mahirap talaga ngayon sa gobyernong Marcos. Masyado silang nagpakontrol sa oligarkiya. Siyempre, ang resulta, kabuhol-buhol ang mga polisiya, ang tinatamaan ay mga ordinaryong Pilipino. Pero yung personalidad kasi ni Bongbong Marcos, talagang oligarkiya. Kasi yung asawa niya, oligarkiya Alta, si Liza Marcos. So yung lifestyle nila, ay talagang oligarko. So yun ang masakit sa atin Dahil majority of the Filipino people, tayo ay mahihirap. So ang binibigyan ng pabor ngayon at lamang sa gobyernong ito, oligarko. So sino po yung dihado at nahihirapan? Tayong mga ordinaryong Pilipino. Unlike noon sa panahon ni Tatay Digong, yung mga oligarko, yun ang nakontrol ni Tatay Digong. Hindi umubra yung mga oligarko. Pinagmumura, tinatakot. Pero ngayon, baliktad, ang gobyerno ni Bongbong ang nagkokontrol ang oligarko. Kaya yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, pati langis, talagang tuloy-tuloy. Dinadrama tayo ng mga hinayupak. Kaya wala nang nagagawa ang ekonomiya, bagsak tuloy. Yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga Ito, maganda to. that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Correct. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina nga, it really breaks my heart.
yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. Grabe, mangungusap si Basti, Duterte na digong We na have digong. to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Ito Alam ko masakit. nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rody Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayo lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat. Kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? Kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Puta, nakakagulat, no? Grabe. Ang tapang. No? Biglang ganun eh. Biglang pumunta yung usapan dun eh, no? Siguro sa galit na talaga ni Mayor Basti para sa akin, no? Tama na kayong mga politiko. Tama na yung pagnanakaw ninyo. Enough is enough. Dahil isang ulo lang naman ang kailangan natin. Ang ulo. Patay tayo, deha. Baka kukulayan na naman to. Baka sasampahan na naman ng kaso si Mayor Basti Duterte. Alam mo naman, mga sensitibo yung mga nasa administrasyon na kunting pagkakamali lang ay pinapalaki, no? Pero alam natin na si Mayor Basti ay palaban yan. Matapang talaga yan. Hindi yan natatakot. Ito yung isa sa pagkakamali ni Bongbong. Ginago mo yung mga tatay, ginago mo si Tatay Digong, pero yung mga anak, mas matapang pa kay Digong. Merong Inday Sara, ang tapang-tapang, vice-presidente, hindi inisip ni Bangag ito. Kaya itong mga alipuris talaga ni Bongbong Marcos, durog to. Maghihirap yung mga animal na yan. Talagang kulong ang mga to. Ewan ko saan damputin itong mga hinayupak na to. Alam mo yung tapang ni Basti ngayon, yung galit.
First time ko narinig yung ganitong kagalit na Mayor Basti Duterte. Ito yung leader na kailangan natin, matapang, hindi natatakot kasi kung ang leader natin ay weak, mahina, aabusuhin tayo ng mga oligarko, gaya yung nangyayari ngayon. Pero ito si Basti, talagang kita mo si Digong eh. Mukhang mas matapang pa to talaga kay Inday Sara. Ito na po yung digong na digong, lalaki version, no, na pamana ni Tatay Digong, yung tapang niya. Nandun kay Basti, pati magsasalita, sense of humor, nandun kay Basti. Nako, baka Mayor Basti bukas, nag-aabang na itong si John Vic. Tuloy natin, Mayor Basti, oh. Kaya, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Grabe. Tapang. Tanawa, nasuko na po ko. Pero, tama yun kasi si Martin, wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Bakit tayo dyan? Tama yun. Sa pwesto. Sa pwesto yung ibig Si sabihin. Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon, baka si Charis. Sandro. Dali na naman. Sino yun? Kilala niyo yun? Charis. Oh. Sandro. Kasi rinig ko, chismis lang to ha. Chismis, wala ko sinasabi. Oh. Puppet speaker lang yan yung speaker ngayon. Budget Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Patay. Ala mo diha. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun na nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Kung di ko maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung gago nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Ito lang, yung mga nananawagan na gusto natin ng radical, yung revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Punta kayo doon. Hindi, kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panel sa isang indigenous community doon sa Davao City. Matagal na. So, may yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ako ng konti eh. Mabait yan si Kong. Mabait yan. Kaya yan naging ganon. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang Raulo si Attorney Harold Respiso. Sabi ko nga eh, pero nakita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi lang pala ako ang si Raulo dito, may kasama na ako. Wala yung isang Raulo din, si Kiko Barzaga. Pero pag I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Eksakto. Tama talaga si Mayor Basti. Sino ba namang si Raulo na lalaban ng administrasyon, magiging opposition, lalo ng ganito kaabusado? You know, what seemed to me
yung ginawa nila sa tatay ko was a state kidnapping. Correct. Eh, yung mga bata na yan, di natatakot yan. We need people like them. We need people like them. May iba Grabe naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa atin. Kuya Bongo, tahimik lang. Trabaho lang talaga. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano pa ba? Kumain na kayo? Ha? So ano, sige. So yung coalition natin, ang tawag nito United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Okay? So kung kaya niyong palawakin, yung mga miyembro nyo, magpalawak tayo. Ayan, isa na po yung miyembro namin, grupo namin dyan, I Am Duterte. Hindi lang pa ako nakapunta kanina kasi nga, alam mo naman, bisibisihan ng buhay natin. Tuloy, Mayor Baste, oh. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Correct. Kasi tama yan. binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trillion. Take mga Trillion 2 trillion, against the mga 125 ganyan. million na nakihirapan nga silang patunayan. Can you see how absurd that is? So, yung messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. You try to talk, i-correct nyo. Wag muna kayo magalit. Be on a level na Kalma gusto nyo muna. lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo Mhm. sa kung sino man makakausap nyo. So mga panya lang tayo, malinis. Wag na natin gayahin yung mga putang ina, grabe ka hugaw. Ang dumi talaga ng politika. Duterte Ako talaga. kasi okay lang ako. Wala man akong pakialam Digong. sa sarili ko. Wala talaga akong pakialam kung ano-ano sabihin mo. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin no, tapos na ako. Pero wag nyo, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama naman yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Huwag na tayong pumatol. Tama yun. Huwag na tayong pumatol. Kasi ayaw ko rin. Ako na lang. Gusto rin. Kansawa na yung ng Claire. Claire Castro. Ante-Claire. Masuko. Magagalit na naman yan eh. Alam ko eh. Sasagot na naman yan. Talo ini si Claire Castro dito. Buwang. Buwang. Buwang daw. O, kung baliw sila, baliw din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, in a seat of power, tapos ganun yung ugali, na mahilig manggipit at mga abuso ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Para kung makukulong man ako, matatanggal ako sa Bayani ka. pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at Correct. para sa sambayan ng mga Pilipino. Mismo. Digong na digong talaga, oh. They only pick on people na kaya nila eh. They only pick on people na kaya nila. Pero, hindi nila kaya ang masang Pilipino. That will never happen. Hindi nila kaya yun.
bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Bakit isa lang nagsasabi na tama? Kayo, hindi nyo alam? Digong na digong. Oh. Grabe, no? Yung version na to. Energy level 10 nga daw eh. 2.0 No, talaga. not following instructions. Digong 2.0 talaga, oh. Grabe. Yan na, Duterte na naman. Duterte! Duterte! Kayo, nilalagay nyo talaga ako sa alanganin ba? Okay lang. Alam nyo, yung tumakbo, yung tatakbo na yung tatay ko, lahat kami magkakapatid, hindi talaga pumayag. Kaya isa ring value yun. Kasi alam ko talaga, pagka nahamon yun, ibibigay niya talaga buhay niya para sa inyo. Yun nga nangyari. Kaya hindi kami pumayag. Pero siguro, tingin ko lang, hindi ko naman pwedeng hulaan yung ano nasa isip niya, mahal niya talaga kayo at yung bayan. Grabe, no? Ang tindi ng talumpati ni Mayor Baste. Ito, konti na lang. Maganda talaga pakinggan si Mayor Baste. Sarap pakinggan. Kaya ngayon, pagka pumupunta ako ng Netherlands doon sa detention unit, kinakausap ko, can never imagine someone would, like an actual individual in front of me that would actually give away his freedom and his life for his country. Bayani talaga si Digong. Kahit tatay ko siya, I am so amazed. And I am very, honored that he is my father. Saan oras? Saan oras ba eh? Grabing. Ah? Hindi, basta kung may problema, we have to communicate with each other. Okay? Let's just be friends, lahat tayo. Huwag tayong mag-away-away. Andito ang PDP, andito ang Reform PH and Reforma. Andito ang Maisog, and hindi ko na mababanggit yung lahat ng parallel groups. Reforma Pilipinas. Magkaisa tayong lahat. It's time to move. Move with positivity and optimism. Let go of yourselves. Give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin. Let's make this happen. 2 taon, 2028 na. Kaya natin to. Nakauna na nga eh. The surveys are telling. So we just have to push harder. Push harder. Huwag kayong titigil. And always remember, pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Allahu Akbar! Oh. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Vice President Inday Sara Duterte! Maraming salamat and God bless you all. Grabe. Alright, thank you so Rockstar much, na Mayor rockstar to. Baste Duterte! Grabing hatak nito. Ang lakas ng hatak ni Mayor Baste. Nandun lahat, no? Package na. Katapangan, talino, pagmamahal sa bayan, sense of humor. Grabe. Talagang makikita ko dito, nakikita natin lahat. Yung talumpati ni Mayor Baste, almost 30 minutes plus.
Pero ang nakikita ko hindi si Basti. Ang nakikita ko ay sino? Si Rodrigo Roa Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.